Magandang araw! For today's vlog naman ngayon mga mare ay maggagata tayo ng nami at ipapakita na rin namin sa inyo kung paano namin piniprepare yung ganito. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo kami sa ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Bago nga ang lahat mga mare ay gusto ko nga munang ipakita sa inyo yung ibang mga highlights kung paano at saan nga namin nakuha yung mga ganitong klase ng root crops. Sa video nga na ito mga mare ay ito pa yung time na pumunta kami sa Magsikap kana Nanay Norma para nga kumuha ng ganitong klase ng root crops. Buti na nga laang at hindi na kami lumayo pa dahil dito laang din mismo sa malapit sa bahay ni Inang Biring sa likod ng bahay ay talaga namang nag-uultawan at napakaraming ang nami. Sa inyong lugar mga mare, ano ang tawag ninyo sa ganitong klase ng root crop? Dito naman sa amin ay nami ang tawag. At dahil season na nga nito, Enero hanggang Marso ay hindi namin papalampasin yung ganitong pagkakataon para hindi nga kami makatikim at makapag-prepared ng ganito. At sa mga naku-curious naman po kung ano ang itsura ng baging nito ay ganito po sa may mga tinik. Sabi nga po ng matatanda ay talagang kapag ka ang nami daw ay nagsisimula ng dumahon o tumalbos ay hindi na daw po magandang anihin yung nami dahil maganhaw na raw po. Pero kapag ka ganito nga at wala ng dahon at apunta pa lang sa pagkatalbos ay pwedeng-pwede pang ang anihin dahil malagkit at maligat pa raw. Madali nga laang din kami nakakuha nito dahil talagang yung napuntahan namin ay ultawan na yung mga laman at napakadali na nga laang kunin. Natatandaan ko nga noon mga mari, grade 1 pa nga laang ako nung bumaha dito sa amin taong 2004 at talagang isa nga itong nami sa naging alternative na pagkain namin nung mga time na iyon at eto ngayon naging pantawid gutom namin. Bukod nga sa napakasarap nitong gawing merienda mga mari ay pwede mo pa nga itong gawing alternative sa kanin dahil nakakabusog din. Iisang puno nga lang pala yung kinunan namin ito at talaga namang ilang piraso nga laang ay napuno na nga agad itong timba pero hindi na nga namin dinagdagan pa dahil para may balikan din kami sa mga susunod pa na linggo. Sa pagkuha nga ng nami mga mari ay kailangan dumadaan muna ito sa tamang proseso bago nga makain. Hindi ito kagaya ng ibang mga root crops na kapag katapos mong anihin ay pwedeng-pwede mo nang kainin. Dahil yung ganitong klase nga ng root crops mga mari ay nakalalason at pwede ka ngang mahilo kapag ka hindi ito dumadaan sa tamang proseso. Kapag ka nga hindi dumaan sa maayos na proseso at nakain mo nga ito ay pwede ka ngang mahilo at sumakit ang ulo. Kaya naman for today's vlog ay naririto na nga po yung video ng pagkakasunod-sunod kung paano namin ipiniprepare yung mga ganitong klase ng root crops. Unang process nga diyan mga mare ay kailangan balatan muna natin itong mga nami na ating nahukay. Maikwento ko na nga rin pala sa inyo mga mare na ang ganitong klase nga ng root crops ay 5 taon bago maglaman at pwedeng anihin. Pagkatapos nga at lumampas na ito ng 5 taon mga mare ay magkakaroon na ito ng bagong suyo at bagong talbos. At yung laman naman niya mga mare kapag lumampas na nga ng 5 taon ay nabubulok at natutunaw rin kinatagalan. At kapag nataunan mo nga mga mare na iyon ang nakuha mo lampas na 5 taon ay sabi nga ay hindi na daw masarap at maganhaw na daw. Mabalik nga lang tayo dito sa ating pagtatalop ng mga nami. Pagkatapos nga naming mabaltan lahat, eto nga at dinala ko na rin dito sa gripo para mahugasan at matanggal yung mga lupa na nakadikit sa balat. Habang hinuhugasan ko na nga dito sa tubig mga mare ay tinatanggal ko na rin yung mga itim na talaga namang nakakapit dito gawa ng mga ugat. Pagkatapos ko nga maghugas ng mga nami mga mare ay eto nga at nakapag-prepared na rin si natatay ng sangkalan, kutsilyo at saka mga tubig asin na gagamitin namin sa pagbababad ng nami. Mahalaga nga yung role na gagampanan ng asin dito mga mare dahil yan nga yung magpapatanggal ng chemical na nakakahilo dito sa nami. Kung wala ngang asin mga mare ay sabi ni natatay noon ang ginagamit daw laang nila ay yung tubig alat na galing sa dagat. Ginagayat nga lang pala namin niya ng ganian kaninipis at pagkatapos ay ilalagay na rin namin agad doon sa tubig na may asin. Kailangan nga mga mari pagkalagay dito sa tubig na may asin ay lalamas-lamasin mo rin ng bahagya at pagkatapos ay iiwan mo lang iyan diyan ng 3 days and 2 nights. Sa ganitong pamamaraan nga mga mari ay matatanggal dito yung chemical na nagiging sanhi ng pagkasakit ng ulo dito sa ganitong klase ng root crops. At pagkatapos nga ng 3 days and 2 nights na pagbababad natin ng mga nami sa tubig ay atin din itong i-drain para matanggal yung tubig na pinagbabara natin dito. Pagkatapos niyan mga mari ay kailangan dalhin natin itong nami sa tubig na tuluyang umaagos ng para mabanlawan siya ng husto at matanggal yung mga exceed na mga chemical na nakalagay pa rin dito. Sabi ko nga sa inyo mga mari, medyo maliwag ang pagkakaprocess sa ganitong klase ng root crops pero worth it naman dahil napakasarap nga nito kapag ka naluto. Kailangan nga mga mari pagkatapos nating ibabad sa tubig alat o sa asin ay dito natin naman idediretso sa tubig tabang ng 3 araw nang para matanggal talaga at masiguro na hindi na ito nakakahilo. May mga dala nga din pala kami diyang net mga mare dahil diyan namin luluglugan at babanlawan itong mga nami bago natin tuluyang ibabad dito sa tubig tabang. May dalawang uri nga pala ng nami mga mare, isang kulay puti
puti at isang kulay dilaw. Pero pareho lang ng lasa. Kaya lang ay sabi ni tatay ay mas masarap daw yung ganitong dilaw dahil maligat at malagkit nga. Pagkatapos nga naming maluglugan at mahugasan itong mga nami mga mari ay sinali na nga namin ulit yan diyan sa isang batya at pagkatapos ay isisilid naman namin sa sako. Kailangan nga mga mari ilagay sa sako nang para hindi matapon at saka nang hindi rin mapasukan ng iba't ibang uri ng insekto itong ating nami habang nakababad. Pagkatapos nga mga mari ay tinalian nga lang namin itong sako na pinaglagyan namin ng nami at kumuha nga kami ng bato dito na gagamitin sa pampabigat para hindi lumutang itong nami dito sa tubig. Ibababad naman natin ito mga mari ng 3 days and 3 nights dito sa tubig tabang pagkatapos ay saka pala ang natin niyang kukunin. After 3 days and 3 nights na nga mga mari ay eto na nga kami at kukunin na namin itong aming binatad na nami. Sa pagkuha nga nitong nami mga mari ay gumamit na nga kami ng dilos dahil ayaw naming mabasa at medyo malalim nga rin itong pinagbabara namin ng mga nami. Isang sign nga daw mga mari na kapag lumalapit ng mga hipon dito sa nami na nakababad ay hindi na nga raw ito makakahilo kapag kinain. Abay, hindi naman hipon yung lumapit kundi mga kimpi ay hindi pa nga nadagdagan disin sana ay may pangsangag. Pagkatapos na nga namin maahon mga mari itong nami ay eto na nga yung hitsura niya. Halos wala rin namang nabago medyo lumatalata nga lang ng kaunti at dumiretso na nga agad kami dito sa gripo para mahugasan ulit ng 3 ulit itong mga nami na binatad natin sa agos ng 3 araw at 3 gabi. Kailangan nga ulit mga mari sa paglilinis at paghuhugas nito ay 3 ulit at hugasan nga dapat ng maayos dahil nga syempre binatad natin ito sa tubig na tabang. Hinugasan nga lang pala namin yung nami ng 3 ulit mga mari at pagkatapos nga ay binulog-bilog namin ng para mapiga ng maayos at matanggal yung mga tubig. Ito nga palang nami mga mari ay tumatagal din ng taon basta nga laang make sure na tuyong-tuyo ito sa araw para ma-preserve ng maayos. At kung plano nga ninyo itong i-keep ng matagal-tagal na panahon ay kailangan bibili kayo ng net na lagusan yung hangin nang para hindi nasisira yung mga binilad ninyo na nami. Kinabukasan nga mga mari ay bumili kami ng 3 buo na gata at magluluto nga kami nitong nami at una nga ay nilagay muna namin diyan yung ikalawang piga at pagkatapos ay nilagyan namin ng 1/4 na asukal. Hihintayin ko nga lang pala na matunaw yung mga asukal dito mga mari at pagkatapos nga ay sunod na nating ilalagay yung mga nami na binilog-bilog natin kahapon. 5 buong nami nga lang pala yung plano naming lutuin at yung mga matitira pa nga mga mari ay ibibilad namin para sa mga susunod na araw ay mayroon pa kaming lulutuin. Unang piga na gata nga muna yung ginamit namin dito sa pagpapakulo nang para maluto yung ating nami at pagkatapos nga at naiga na yung tubig sa unang gata ay kailangan lalagay na natin yung ikalawang gata o yung kakang gata. This time nga mga mari ay nagtry kaming mag-add ng margarine pero pwede namang wala dahil noon nga mga mari ay talaga namang gata, asin at asukal nga laang yung mga pangunahing sangkap talaga nito. Sa pagluluto nga ng nami mga mari ay kailangan mo nga itong halu-haluin at intayin na magmanti-mantika nga ito at pagkatapos nga at manti-mantika na ay pwede na nga itong ihain. At this point mga mari ay ready na nga itong ating nami at si tatay na nga rin yung nag-ahon nito dahil nga mainit at syempre kumuha na rin ako ng ganaang sa akin. Kaya naman kain tayo mga mare. Itong ganito nga palang nami mga mari ay pwedeng itambal sa kanin at pwede nga itong ulamin pero ako gusto ko itong ipinapangkape. At hanggang dito na nga lang mga mari, maraming salamat sa panonood. Bye-bye, ingat, follow for more. See you on my next vlog. Ching-ching! Ching-ching, yummy. Ano lasa ito? Sarap!